So, good afternoon, Marigold. May isa tayong topic na hindi na pag-usapan kanina, kakamadali natin. So, that topic is factoring perfect square trinomial. So, tulad ng ginagawa natin every time na tayo ay nagfa-factor, bago tayo mag-factor, inaalam muna natin kung under ba ng case talaga yung polynomial na given. Kung halimbawa, under ba siya ng difference of two squares, under ba siya ng case ng sum or difference of two cubes. So this time, i-check natin kung under ba siya ng perfect square trinomial. So from the word trinomial, alam natin na ina-expect na natin ay magkakaroon tayo ng 3 terms, no, sa ating mga polynomials. Palagi po yon. Okay? So paano natin masasabi na yung trinomial natin ay isang perfect square? Ito yung mga conditions natin. Kung mapapansin nyo, yung first term tsaka third term, dapat parehas silang perfect square. Yung second term natin, ito yung term na nasa gitna, dapat pag kinuha daw natin yung square root nung first and second term, and then minultiply natin na nakalagay product, minultiply natin yung dalawang square root na yon, at minultiply pa natin sa 2 or idodoble natin, dapat ang kalalabasan is yung nasa gitna. Kapag nasatisfy yung 3 conditions, pwede na tayong mag-proceed sa factoring of perfect square trinomials. Sige, magbigay muna tayo ng example. So, halimbawa, we have 4x squared plus 12x, yan, plus 9. So, halimbawa, ito yung i-check natin kung perfect square trinomial. So, tignan natin yung mga given. Yung 4x squared, perfect square ba? Perfect square yan, no? Kasi yung 4, perfect square yan. Ang square root niya na 2. Then yung x squared, ang kanyang exponent ay isang divisible by 2. Number divisible by 2. And then yung 9, alam din natin na perfect square yan. Ang cube root niya na 3. So, proceed na tayo sa second term. So, kunin muna natin yung square roots ng bawat term ng first tsaka ng third term. Yung square root ng 4x squared, alam natin na yan ay 2x. Alam natin na yan ay 2x, tama? So, imumultiply daw natin yan sa square root pa ng third term. So, ito. At alam din natin na yan ay 3. Then, after that, magmumultiply pa tayo ng 2 kasi daw twice the product. So, pag minultiply natin yung tatlong yan, 2 times 3, which is 6. 6 times 2, that is 12. And then may variable x tayo doon, so ididikit lang natin yung sa product nila, 12x. And then as you can see, yun yung resulta ng ating second term. Kapag ganyan ang nangyari, meaning check yan, under yan ng perfect square trinomial. Okay? So since na prove na natin na perfect square trinomial yung given number 1, paano ngayon siya pinafactor? So ganito po magiging answer niyan. So, equals, gawa ka ng isang burger, and then, kunin mo yung square root ng pangalawa, ng una rather, which is 2x. Then, yung square root naman ng dulo, which is 3. Then, kopyahin mo lang yung sign na nasa gitna, then that will be the sign of your binomial. Then, lagyan mo ng squared sa taas. And that's the final answer. So, meaning, madali lang naman makuha ang factor niya basta ma-sure natin na under siya ng case ng perfect square trinomial. Sige, kuha pa tayo ng isa pang example para mas maging maliwanag. Suppose we have x squared plus 20x plus 100. Obviously, yung x squared at yung 100 parehas silang perfect square. I-check natin kung pag kinuha ba natin yung square root at minultiply natin at minultiply pa sa 2, gitna kaya ang makukuha. Try natin. Ang square root ng x squared, x. Ang square root naman ng 100 ay 10. Then multiply sa 2. Let's see. 10 times 2, that's 20. Tapos, ikakabit natin yung x. Ayun. Yun ang lumabas na yung nasa gitna. So, meaning,
pwede rin po natin kuhanin ang kaniyang factor. So, i-factor na natin. Sabi ko kanina, square root nung una, square root nung dulo, kung ano ang sign sa gitna, siya ang susundin, which is plus. Then, lagyan natin ng squared sa taas. Okay? So, sana mas nagiging malinaw na. Ngayon, kuha pa tayo ng isa pang example. And then, sa isang example na ito, gawin natin na naka-minus yung gitna. So, example, we have 25x squared minus 50. No. Ay, wait lang. Paano ba ito? Yan. Minus 20x plus 5. Plus 4. Yan. Perfect square ang gitna, ang first term. Perfect square ang third term. Kuhanin agad ang square roots. So, we have 5x. Square root of 25, 5. Square root of x squared x. Square root ng 4, 2. Then, isa pang times 2 kasi nakalagay sa condition twice. No? So, pag kinuha natin, ang product niyan, 5 times 2 is 10. 10 times 2 is 20. Kakabit natin yung variable x. Ayun. Nawala. Wait lang, sa nasaan na yun? Ito. Yan, 20x. So, yun yung nasa gitna. So, meaning, we can now proceed to factoring. Square root ng first term, 5x. Nakuha na natin yung kanina. Square root ng third term, 2. And then this time, since ang operation ng middle term ay naka-minus, yun po ang magiging operation ng ating binomial. Then, lagyan mo lang ng squared sa taas. Do not forget this squared outside the binomial, ha? That's very important. Kasama yon sa mismong factor. Pag wala yung squared na yon, kahit tama itong 5x minus 2 mo, mali pa rin ang magiging answer. Okay? Sige, kuha pa tayo ng isa pang example ng naka-minus ang gitna. Last na siguro ito. So, let's have 9x squared. And then dito ay siguro 49 para naman medyo malaki-laki. Then minus 42x. Ayan. So, medyo malalaki yung numbers natin, pero madali lang din naman yan. No? So, sige. Kunin natin square root ng 9x squared. That is 3x. Square root ng 49. That is 7. Then, times 2 pa natin. 3 times 7, 21. 21 times 2, that is 42x. So, tama. Perfect square trinomial. So, kunin natin yung factors. So, 3x lang din yan. Nakuha na natin kanina. Then, magiging minus 7. Then, squared sa taas. And that's it. That's the final answer. Okay? Reminder ko lang, naka-minus ang gitna. So, naka-minus din ang sign. Okay? Kung ano ang square root nito, ilalagay mo doon. Square root nito, ilalagay mo doon. Okay? Actually, nakuha na natin siya kanina. Inuulit na lang natin. No, nire-rewrite na lang natin siya as our factored form. And that's it. So, I hope naging malinaw. Kasi aside sa diniscuss natin kanina na general quadratic trinomial, kasama po ito sa ating dapat ay i-discuss. Nagkataon lang na naubusan tayo ng time. So, sige po. Bye-bye.